okasyon. Candon City Division, tara na! Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masisigasig na magulang at taga-subaybay na mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Narito na naman tayo para sa pagpapatuloy na paglalakbay upang lalong malinang ang inyong kakayahan sa mga iba't ibang kasanayan sa signaturang Filipino. Ako si Teacher Belia, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ngayong araw, ating tatalakayin ang tungkol sa pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. Ito ay hango sa most essential learning competency na nakapagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. Pagkatapos ng aralin, inaasahan kong makakamit natin ang ating mga layunin. Una, nasasagot ang mga tanong mula sa mga pangyayaring nasaksihan o napakinggan. Ikalawa, nalalaman ang mga dapat isaalang-alang sa epektibong pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. At ikatlo, na itatala o naisusulat ang mga pangyayaring nasaksihan. At ikaapat, nakapagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. Upang mas epektibo ang ating pag-aaral, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Ikalawa, intindihin o unawain ang sinasabi ng guro. At ikatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mahahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Upang makamit natin ang ating mga layunin, narito ang mga pamatnubay na tanong. Una, bakit kailangang ibahagi ang pangyayaring nasaksihan? Ikalawa, ano ang mga halimbawa ng pangyayaring maaaring ibahagi? At ikatlo, ano ang mga dapat tandaan sa pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan? Mga bata, natatandaan pa ba ninyo ang huli nating aralin? Ano ang tala-arawan? Ano naman ang anekdota? Ano-ano ang dapat tandaan sa pagsagot ng mga tanong mula sa nabasa o napakinggang tala-arawan at anekdota? Ang tala-arawan ay isang pasulat na nagsasalaysay ng pang-araw-araw na pangyayari sa buhay. Mga personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw. Ang anekdota naman ay isang maikling salaysay ng natatangi, nakawiwili at nakalilibang na pangyayari. Karaniwan sa buhay ng kilalang tao at maaaring tunay na nangyari o hindi. Sa pagsagot naman ng mga tanong mula sa nabasa o napakinggang tala-arawan at anekdota, dapat tandaan ang mga sumusunod. Una, pag-unawang mabuti sa isinasalaysay ng akda. Ikalawa, pag-unawang mabuti sa mga ibinigay na tanong. Ikatlo, pagsagot ng mahusay sa mga tanong. At ikaapat, pag-review at pagtiyak kung tama ang sagot sa mga tanong. Ngayon ay matututuhan naman ninyo ang pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. Ito ay ang pag-uulat kung paano, kailan at kung kailangan o di kailangang ibahagi ang sitwasyon. Maaaring makuha ang impormasyon sa nabasa, nakita o napakinggang pangyayari. Upang lubos ninyong maunawaan, narito ang isang halimbawa ng balita. Sumunod sa aking pagbasa at pagkatapos ay alamin kung bakit mahalaga ang pakikinig o pagbabasa ng mga ganitong impormasyon sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong.
Mayroon kayong 5 segundo para sagutin ang bawat tanong. Paghahanda, mahalaga sa kaligtasan. Pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Maayon Capiz ang paghahanda para sa inaasahang pananalasa ng Bagyong Rolly sa bansa noong ika-31 ng Oktubre 2020. Pinangunahan ng Bureau of Fire Protection o BFP Maayon ang paghahanda at pagpapalaganap ng impormasyon sa mga dapat gawin sa pananalasan ng bagyo sa pamamagitan ng pag-iikot sa munisipalidad. Ayon kay Dennis Pabilico, Senior Fire Officer 1, mainam na ihanda ang mga kakailanganing gamit sa inaasahang pananalasan ng bagyo tulad ng mga pagkain, tubig, damit, baterya, flashlight, gamot, at pinapayuhan ang mga nakatira malapit sa mga ilog na humanda sa maaring paglikas. Sinuri ng BFP Maayon ang mga lugar na maaaring maging apektado ng pagbaha kung sakaling mang maapektuhan ang Maayon ng bagyo. Ipinahayag din ni Pabilico na para sa karagdagang impormasyong kakailanganin ng mga mamamayan ay maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page na BFP Maayon. Unang tanong, ano ang pinaghahandaan ng lokal na pamahalaan ng Maayon Capiz? Tama, pinaghahandaan nila ang inaasahang pananalasa ng Bagyong Rolly sa bansa noong ika-31 ng Oktubre 2020. Ikalawang tanong, anong ahensya ang nanguna sa paghahanda at pagpapalaganap ng impormasyon na dapat gawin sa pananalasa ng bagyo? Magaling! Ang ahensyang namuno ay ang Bureau of Fire Protection o BFP. Ikatlong tanong, ano-anong gamit ang dapat ihanda sa paparating na bagyo? Mahusay! Dapat maghanda ng pagkain, tubig, damit, baterya, flashlight at gamot. Ika-4 na tanong, bakit kailangang alam natin ang nangyayari o mahahalagang balita sa ating paligid? Oo, upang mas maging handa tayo sa mga susunod na mangyayari at para maibahagi sa iba at makapaghanda rin sila. Ika-5 tanong, bakit mahalaga ang maging handa sa mga pangyayaring gaya ng bagyo? Tumpak upang masiguro ang ating kaligtasan. Batid ba ninyo na ang pagkakaroon ng kaalaman at kamalayan sa mga nangyayari sa ating paligid ay mahalaga? Sa pamamagitan nito, nauunawaan natin ang iba't ibang pangyayari, sitwasyon at kalagayang nagaganap. Gayon din, maaari natin itong ibahagi sa iba upang malaman at maunawaan din nila, gaya ng pag-uulat ng mga napapanahong isyu, pagbibigay ng impormasyon at iba pang kaugnay. Malinaw na ba mga bata? Sa palagay ninyo, bakit kaya kailangang ibahagi ang pangyayaring nasaksihan? Ano-ano ang halimbawa ng pangyayaring maaaring ibahagi? Ano-ano ang dapat tandaan sa pagbabahagi ng mga pangyayaring nasaksihan? Pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan ay isang mahalagang kasanayan na dapat matutuhan upang maunawaan ang mga tiyak na sitwasyong nagaganap sa paligid. Ito ay isang paraan ng komunikasyon na maaaring isagawa ng pasalita at pasulat. Ang mga halimbawa ng pangyayaring nasaksihan ay ang mga madalas nating naririnig,
nababasa sa pahayagan, napapanood sa telebisyon, at napapakinggan sa radyo. Narito naman ang mga dapat tandaan o isaalang-alang para sa mas epektibong pagbabahagi ng isang pangyayaring nasaksihan. Una, tiyakin kung ano ang iyong layunin sa pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan. Maaaring ang layunin ay magbalita o magbigay ng impormasyon, magturo, magsabi ng katotohanan, magulat, magkwento, manlibang at iba pa. Ikalawa, alamin ang halaga ng pangyayaring nasaksihan na nais ibahagi. Ikatlo, maging makatotohanan sa pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan. Ikaapat, maging malinaw sa pagbabahagi o pagsasalaysay. Iwasan ang magdagdag ng mga detalye na hindi naman nasaksihan. Ikalima, bago magbahagi, tiyaking tama at sapat ang mga detalye o impormasyon na ibibigay. Ayan mga bata, alam kong nakatulong ang mga paliwanag na naibahagi upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin ngayon. At upang lalong mapalawak ang inyong kaalaman, maghanda para sa mga susunod na gawain. Unang gawain, magbahagi o magkwento ng isang pangyayari na iyong nasaksihan tungkol sa larawan sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Bigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang bawat tanong. Unang larawan. Maaaring sagot ay, tinulungan ng isang mayamang lalaki ang isang batang lansangan. Ikalawang larawan. Maaaring sagot ay, tinulungang maglakad ng isang bata ang kapwa niya batang may saklay at benda sa paa. Ikatlong larawan. Maaaring sagot ay, taimtim na nagdarasal ang buong pamilya. Ika-4 na larawan. Maaaring sagot ay, inaawit ng mga mag-aaral ng buong puso ang lupang hinirang. Ika-5 larawan. Maaaring sagot ay, ang mga pangkat ng kalalakihan ay nagbabayanihan. Magkakapareho ba tayo ng sagot mga bata? Maaaring ang sagot ninyo ay oo at hindi. Ipinapaalala ko na maaaring magkakaiba tayo ng sagot sa mga pangyayari. Ang sagot ay depende sa pagkaunawa, estilo, pagkakabuo ng mga pangungusap, at syempre kung ano ang naging karanasan ninyo sa isinasaad o ipinapakita ng larawan. Dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Buuin ang story train. Itala o isulat ang pagkasunod-sunod ng mga kaganapang iyong napansin, nasaksihan, nabasa o narinig simula pagkagising sa umaga, pagdating ng tanghali at pagsapit ng gabi. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Mayroon kayong 2 minuto para sagutin ang gawaing ito. Maaaring sagot ay, sa umaga,
maagang nagising at pumasok sa trabaho ang aking mga magulang. Sa tanghali naman, tumawag ang aking nanay at kinumusta ako. Sa gabi, sama-sama kaming kumain ng hapunan. Ganito rin ba ang sagot ninyo, mga bata? Uulitin ko ang paalala ko kanina, na maaaring magkakaiba tayo ng sagot sa mga pangyayari. Maaari ang sagot ninyo ay nakadepende sa naging karanasan ninyo sa bawat araw. Maliwanag na ba sa inyo ang ating araling pagbabahagi ng pangyayaring nasaksihan? Kung gayon, narito ang karagdagang gawain na susubok kung talagang naunawaan ninyo ang ating aralin. Pumili ng isa sa mga paksang nasa ibaba. Sumulat ng isang talata na nagbabahagi ng pangyayaring iyong nasaksihan batay sa paksang napili. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Titik A. Mga makabuluhang gawain sa loob ng bahay habang naka-lockdown. Titik B. Mga pagbabagong nagaganap sa tinatawag na new normal. Titik C, naging paghahanda para sa pasukan. At titik D, pagbibigay ayuda ng gobyerno sa mga mamamayan sa ilalim ng programang Social Amelioration Program o SAP. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Binabati ko kayong lahat. Napakagaling ninyo. Sana'y naiwan sa inyong isipan ang lahat ng mga napag-aralan natin sa araw na ito. Muli, ito ang inyong guro sa Filipino, Teacher Belia, na nagsasabing, masarap sa pakiramdam kapag marunong kang mamahagi. Gawin ito upang makatulong sa iba at sa sarili. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!